beloved Boss Mike Cervera. Oh, eto na mga kababayan, dumako na tayo. Dito ho mga kababayan, nako po, eto na, Sara Duterte, huhubaran na. Nako po, malapit ito, pasok! Ang paggamit ni Vice President Sara Duterte ng personal na pera sa lahat ng kanyang biyahe abroad. Ito kapag sumalang na sa impeachment trial ang Article 2 o ang unexplained wealth at umano'y discrepancies sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sa pulong balitaan, sinabi ni Counsel for the Public Prosecutors Attorney Lorna Capunan na maaaring suriin ang income, assets at family business interests ni Duterte dahil sa napapadalas na foreign trips. Kaya naman kapanapanabik-an niya ang kwento sa susunod na ipipresentang article of impeachment. Alam naman natin ang sweldo ng Vice President. Nako. So pupunta tayo sa susunod na article. Nako. Unexplained wealth. Nako, eto na mga kababayan. Dadako na tayo sa exciting part. Dito po sa unexplained wealth. Hindi mo mapaliwanag na yaman, mga kababayan, ni Sara Bangag. Ngayon, mga kababayan, mabubusisi lahat. Dito po siya hindi maipaliwanag na yaman ni Sara Duterte kung saan galing yan. Meron bang negosyo? Meron bang pinagkakakitaan na kailangan niyang makalikom ng ganong kalaki? Naku, Diyos ko, mga kababayan, malupit ito. At meron ba, mga kababayan, bukod sa mga pinagkakakitaan, meron bang minana? Kaya sila nagkaroon ng ganong pera. Maraming factor kung bakit ka nagkaroon ng ganyang karaming bilyong kwarta. Ngayon, ang tanong mga kababayan ko, ang tanong, dito na ba papasok yung pong nagngangalang Ramil Madriaga? Kasi si Sara Duterte parang aligagana. Hindi niya na alam kung anong gagawin niya. Sukdulan nga kung hindi pa na bisto yung pong kanyang mga lakad na pangingibang bansa, malamang nandoon na naman sa ibang bansa ngayon, nagpapalamig pepe. Ngayon, baka nga lolo niya si Bill Gates, Ngayon, mga kababayan, tutol na tutol. Ayaw niya, di ba nung una pa, ayaw niyang mabuksan ang kanyang mga records. Anong mga records? Dito sa kanyang BIR, sa kanyang mga bangko, sa resulta ng pag-iimbestiga ng AMLAC, at marami pang iba, mga kababayan. Ngayon, eto, ang pinagtataka ngayon ng marami, bakit daw ayaw ipaalam, ayaw ipakita ni Sara Duterte. Samantalang, nung panahon ni Leni Robredo, ni Nanay Leni, panahon ni Nanay Leni, mga kababayan ko abay, ready ang Nanay Leni. Wala siyang pake kung gusto nyo busisiin, tignan, lahat yan ay maaari. Ganon. Ngayon, ang tanong, Legaspi, Benji Bernardo, ang tanong, marami ang nagtatanong nito, bakit ba para bang takot na takot si Sara Duterte na mabusisi, malaman ang lahat patungkol sa kanyang mga cash flow sa bangko, mga assets, mga nakapangalan na mga ari-arian, abay mabubusisi ngayon. Para bang huhubaran si Sara Duterte lahat. Ultimo, yung gastos niya kapag pumupunta ng ibang bansa na ketagal-tagal. Mga kababayan ko, dyan na magkakaalamanan. Balikan natin si Nanay Leni natin. Pasok.
Bredo noong 2016 pumirma ng bank secrecy waiver for transparency purposes. 'Di ba? Tama naman kung wala naman kasi talagang tinatago at walang ginagawang mali, hindi dapat matakot na mabusisi, mabuksan at matignan ang mga financial records ng isang tao. Sana maging example ito at maging inspiration ito ng ibang mga politiko, lalo na ni Sara Duterte, para makita at mabusisi, maimbestigahan ang mga financial transactions nila. Dahil kung wala naman silang ginagawang masama, kung wala naman silang ginagawang illegal, wala naman silang dapat problemahin. At again, in this case, yung impeachment case niya, exception ng impeachment cases sa bank secrecy law. So, regardless kung pumirma siya ng bank secrecy waiver or not, ay may possibility na mabuksan at mabusisi talaga ang mga bank transactions at Ay, wala na. Oo, sa ayaw at gusto mo, sarang bangag. Mabubuksan at mabubuksan yan. Pumayag na ang Pangulo, di ba? Pinapaalala lang natin, nung mga nakaraan ay talagang pigil na pigil sila. Bakit kailangan buksan? Bakit kailangan ganyan? Pumayag na nga ho si Pangulong Bongbong. Sige, buksan nyo na! Ganun. bank records ni VP Sara Duterte. Di ba? Talaga. Talaga. Ngayon, balikan natin dito. Sabi niya ginagamit niya yung personal funds. Aba, panayang biyahe niya sa Hague, sa Europe. Dami niyang dinadalaw sa Middle East. Ngayon, sa Asia naman, marami siyang. And she's saying she's using personal funds. Aba, Madam Vice President, baka ayan na yung unexplained wealth mo. Patay ka! Patay ka! Paano ngayon yan? Baka naman dinadala niya na daw yung mga unexplained wealth sa iba't ibang bansa. Itinatago na mga kababayan sa iba't ibang bansa. Lagot! Yari ka dyan! Kaya alam nyo mga kababayan, dito na nga tayo Ito na ho yung exciting part ng alin? Ng impeachment trial. Grabe ito mga kababayan. Roman Marata. Mag-like muna kayo. Lucy Samonte. Baka hindi pa ho kayo nakakapag-like. Friend, tuloy. Yan ang susunod na article natin. Baka ayan na yung unexplained wealth mo. Yan ang susunod na article natin. How do you explain your personal funds if it is stated in your SALN kung ano ang sweldo nyo, ano ang businesses ng asawa ninyo, saan nang gagaling yung personal funds na ginagastos mo para sa mga travels mo? Yan na nga sinasabi ko. Ako, mga kababayan, pag naging congressman tayo, pag naging senador tayo, open lahat agad. Eto na. Di ba? Okay na. Yan na lahat. Di ba, Liberty Arcega? Magpipirma kagad ako ng waiver. Alam nyo, dapat ganun, Kapag tatakbo ka, James Navarro, pag tatakbo ka ng politika, o magiging politiko ka, dapat maging requirements agad-agad. Forthwith. Kasama sa requirements, merong dapat napipirmahan na waiver. Agad-agad. Kasama sa requirements, kung, pag ako naging congressman, mga kababayan, ganyan, gagawin natin. Lahat ng mga congressman, bago kayo tumakbo, bago kayo, mag-opisina, sa Kongreso, sa Senado, sa City Hall, sa Bulwagan, ano ba yan, sa Kabisera, kung ano man tawag ninyo mga kababayan, abay gagawa tayo ng batas. Ako nakaisip nito baka nakawin to ni Banat Bay, bobo yun. Alam nyo naman bobo yun, hindi marunong yun, di ba? Gagawa na tayo ng batas na kailangan bago ka mag-opisina, pipirma ka o kaya bago ka tumakbo o kasama sa requirement sa pagtakbo, pipirma na kagad ng waiver. Na kasama sa anumang oras, pwedeng busisiin kung kung pinaghihinalaan na nagnanakaw ka.
at may mga makikita na mga probable cause kumbaga sa sa kaso. 'Di ba? Yung mga palatandaan na nagnakaw ka, halimbawa nawawala yung pondo ng munisipyo. Nawawala yung alin? Ayan. RA 8080 no. No ID. No no waiver, no entry. Utik na yan mga kababayan, ewan ko na lang. Kundi mga magsipagtakbuhan yung mga hayop na yan. Di ba? Boboto nyo ba ako mga kababayan? Kung sakasakali lang? Kahit pa paano, magkaroon tayo ng botong 10. Mababatid na naninindigan si VP Sara na siya ang nagbabayad ng kanyang personal trip sa labas ng Pilipinas at walang ginagastos ang gobyerno. Nauna na rin kinansin. Ayan na nga kasi, baka akala ni Sara, Renato Intong, baka akala ni Sara, ay okay lang kasi siya naman ang gumagastos. Ang tanong kasi, magkano ang ginagastos mo? Bakit ganyang kalaki ang ginagastos mo? Saan nang gagaling ang ginagastos mo? Di po ba, ilan ang mga kasama mo? Kasi maraming kasama ho yan Pagka nagta-travel sa ibang bansa, di ba, mga kababayan, ilan ba ang kasama niyan? Blue plane. Sure kayo? Parang naiinganyo na tuloy ako tumakbo. Wala ng Vice Presidente ang kanyang biyahe patungong Japan. Samantala, ipinunto naman ni House Impeachment Advisor Robert Ace Barbers na mahalagang hanapin si Duterte sa panahon ng delubyo, pagbaha at mga bagyo kung saan hindi maaaring magwalang kibo ang government officials. Sinabi ni Barbers na hindi naman maituturing na pag-single out o tila pinag-iinitan ang opisina ni VP Sara dahil kahit si Pangulong Bongbong Marcos ay hinahanap din naman. Your Republic. Diba? Si Pangulo nga nagpahinga lang ng isang araw. Ginawa na nila ng issue, diba? Naalala nyo yun? Naalala nyo yun? Bakit ka ngayon nagre-reklamo, Red? Benji Bernardo, Annalisa Uso, Dali Babes Castro. Bakit ka ngayon nagre-reklamo, Sara Duterte, samantalang si Pangulo nga hinahanap ng mga bobot tangang mga DDS? Ginawan pa nga ng issue, di ba? Anong sabi nila? Abay, mahina na daw ang katawan ni Pangulong Bongbong. Eka pa mga kababayan ang Pangulong Bongbong Eka ay may malalang karamdaman. Ganun ho yung ginawa nilang propaganda dyan Isang araw lang nagpahinga yung Pangulo. Nakita nyo ngayon, si Sara Duterte ngayon ang bubusisiin. Yan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, taga Baguio ako. Di ba, mga kababayan? Yan ang sinasabi natin. Mabubusisi na ngayon si Sara Duterte sa mga ginagastos niya, biyahe abroad. Bubusisiin ngayon. Nako! Ngayon, Margalo, nakahanda ba si Sara? Mukhang hindi niya alam. Mukhang hindi niya napaghandaan, Danilo Santos, na maaari palang busisiin, silipin, itong mga gastos, biyahe abroad. Yari ka ngayon, Sara. Official. People must know where you are. That's exactly why perhaps there was an announcement made by the USEC of PCO, si Attorney Claire Castro. So, I guess kung sinasabing sinisingle out, when the President travels, every time he travels, sinasabi naman kung saan siya din pupunta. So, kaya nga. Ngayon may banat-banat pa si Sara Duterteng Bangag. Bakit kailangan yung nagrereklamo? Bakit kailangan ninyong sabihin yung aking travel? Yan ay aking pribado na maaaring delikado. Mamaya ako ay ganon. Ay grabe mga kababayan, piling talaga si Sara Duterte. Piling. Oo. Piling talaga si Sara Duterte mga kababayan.
na feeling niyo mga kababayan napaka-importante. Oo. Na kailangan lahat mga kababayan nang gusto niya mangyari. O ang Pangulong Bongbong Marcos, pagbabiyahe, di ba nauna pang sinasabi, babiyahe sa susunod na buwan. Aba mga kababayan, isang buwan ang pataan. Ang pataan ng paalam. Alam na natin, ang Pangulo ay mawawala sa ganitong petsa sa susunod na buwan. Si Sara Duterteng bangag, ayaw niyang ipaalam. Di ba? Tuloy. There's no difference actually. And this is part of the transparency. In the heart of changing Kita nyo? Yan parte ng pagiging transparency. Kaya lang nga si Buday na bangag, ayaw ng ganyan mga kababayan. Kaya nga eto, mga kababayan ng kadugtong. Pasok! Vice President Sara Duterte. Kaya na. Eto ho yun, kadugtong yan. Pumapalag, ito hong si Sarang Bangag, dahil nga daw po mga kababayan, bakit daw ipinapaalam kung yung kanyang mga biyahe ay nasasabi ang mga pag-alis niya o yung mga petsa. Tingnan nyo mga kababayan. Tuloy. Ano? Inalaga ni Vice President Sara Duterte ang pagsasapubliko ng palasyo sa pagpayag nitong makabiyahe sana siya sa Japan dahil nalalagay umano sa langanin ang kanyang kaligtasan. Pero sabi ng palasyo, walang maling isang publiko ang biyaheng ginagastosan ng pondo ng gobyerno. Correct naman. Bakit kailang? Tingnan nyo mga kababayan ng ugali nito, bangag talaga no? Ano ba? Bakit ayaw mong ipaalam? Yung presidente nga mismo pinapaalam. Pero si Sarang Bangag, mga kababayan, abay nag-alapusit na naman. Sabi mga kababayan ganito. Hindi. Gusto nyo palang malaman. Ganito na lang. Kung gusto nyo malaman yung aking ginagastos, ipakita nyo rin ang ginagastos ng presidente. Tanga! Mangmang ka talaga, Sara. Napakabobo mo. Si Pangulong Bongbong, yung mga ginagastos nun, maayos. Yung pagsasubmit, maayos ba? Yung pagpapasa sa COA, kung ano yung mga ginagastos niya sa mga travel niya. At tandaan nyo, ang Pangulong Bongbong, hindi yan tatravel ng walang mahalagang travel, walang mahalagang aasikasuhin sa ibang bansa. Yung wala tayong mapapala, di ba? Tama? Analisa Uso, Nodeta Pascual. Replay po ito. Replay. Ngayon, mga kababayan, sinisilip niya yun. Ang Pangulo, mga kababayan, maayos, detalyado, yung kanyang mga ginagastos na ipapasa sa COA, walang reklamo ang COA. Ang may reklamo, sa paggasta ng kwarta ni Sara, lalo na sa katakawan niya sa confidential fund niya. Nawa nyo mga kababayan? Grabe no? Tuloy. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa impormasyong inilabas kagabi ng Presidential Communications Office, nabigyan ng Travel Authority si Vice President Sara Duterte para pumunta ng Japan mula August 19 hanggang 24. Kita nyo mga kababayan, dapat nung kahapon pa pala umalis yung hayop na yan. Diba, Mina de Guzman, nung isang palang Jenny Ramos tato Nung isang araw pala someday, dapat bumiyahe na itong bangag na ito. Kaso, mukhang nahiya pa yata. O baka naman mga kababayan nasabihan na huwag ka na munang umalis, mainit ngayon, lalong-lalo na tagapagbaha. Di ba? Tapos maraming mga alalahanin, maraming problema ang bansa sa mga kababayan natin. Tapos makikita ka nila, nasa Japan ka na naman. Paano nga kasi? Depressed na stress na. Yung itsura ni Sara, mga kababayan, hindi na maipaliwanag. Sa totoo lang, kahit tapalan pa ng isang sakong arena, kahit gamitin na yung mga mahal na mga foundation, mahal na make-up, mga kababayan, hindi na maitago yung pagkabalisa. Balisang-balisa mga kababayan ko.
Nagkasabay-sabay nga, ay Chang, bukod kay Kuyang Ramil, nahaharap, dinimanda pa nga niya yung pong pagtanggi ng Pangulong Bongbong Marcos, di umano, na hinihiling niya na mag-usap silang dalawa. Mga kababayan ko, na hinihiling niya na mag-usap silang dalawa, humihiling ng closed door meeting, tinanggihan siya. Alam nyo naman itong bratinela na ito Kapag gusto niya, gusto niya. Ngayon, mga kababayan ko, nasundan pa. Etong si Gina Acosta, nagsalita mga kababayan na itinuro, ininguso si Sara Duterte na siyang nag-uutos para magbigay ng pera doon po sa kanyang bodyguard na si Colonel La Chica. Di lalong na-stress ang lola nyo. Kaya ngayon, pabok agad mga kababayan. Tayo kasi pag nagpabok, pipili pa tayo ng mura, di ba? Titignan nyo ang kaibahan ng magnanakaw. Kapag ka magnanakaw, anumang minuto, anumang oras, anumang araw, abay, magpapabok agad. Walang walang question sa presyo. Walang pakialam sa gastos. Pero tayo, mga kababayan, hanggat maaari, travel next year. Ngayon pa lang mga kababayan, naghahanap na tayo ng mura, no? Bakit? Kasi yung pera natin hindi ninakaw. Hindi katulad niyan. Yung pera niya ninakaw kaya walang pakialam sa pera. Hindi naman niya pera yun Pera ng taong bayan Pero tayo, syempre, pinaghirapan natin, galing sa malinis, pinagtrabahuan natin, pinagpawisan natin, nag-abala tayo, sobra-sobrang pagtatrabaho para maalikom ang pera na pamasahe, pabalik ng Pilipinas, makasama ang pamilya, di ba? O kaya makapagbabakasyon man lang sa ibang bansa. Mga kababayan, pag nagpabook tayo, malayong malayo, pipiliin natin yung pinakamura. Hanggat maaari kung merong piso pair. Di ba Hanggat maaari kung may piso pair, yun ang kukunin natin. At tayo doon lang tayo sa economy. Etong putang inang magnanakaw na to. Sigurado mga kababayan, naka-business class yan. Naka-business. Maniwala kayo sa akin. Naka-business class yan. Magpapakita na lang yan kung talagang wala na lang maupuan at ipapakita nila yung mga na umuupo daw sa economy. Naniwala naman kayo. Tanong ko sa inyo, sa dami na ng travel ni Sara Duterte, ang nakikita nyo, isa-dalawa lang na nasa economy. Tama, mali. Nandun doon sa economy. Putik na yan. Pero yung mga maraming biyahe, syempre, sino ba man ang ayaw ng business class? Di ba? Ako gusto ko business class. Tuloy. Personal daw ang biyahe at walang gastos sa gobyerno. Pero naglabas ang bise ng pahayag sa kanyang social media pages. Nagbago na raw ang kanyang mga plano, tila hindi nagustuhan. Kita nyo mga kababayan, tapalan man mga kababayan ng isang sakong arena ang pagmumukha niyan. Wala mga kababayan, ganun pa rin. Tuloy. Ang pagsasapubliko ng Malacanang sa kanyang mga biyahe. Ang sabi niya, nais niyang muling paalalahanan ng Office of the President na ang patuloy na pagsasapubliko ng kanyang mga lakad ay lubhang nakababahala. Kita nyo? Nilalagay daw kasi nito sa alanganin ang kanyang kaligtasan. Grabe talaga, no? Para bang grabe. Wala. Alam nyo, sino ang mag-i-interest sa buhay ni Sara Duterte? Sa totoo lang, wala. Wala, mga kababayan. Masalubong ko yan. Hindi ko papansinin yan Baka sabihin ko pa, oy Sara, ibalik mo yung mga ninakaw mo, hayop ka. Di ba? Ganun yan. Sagot dyan ni Palace Press Officer Claire Castro.
walang mali sa pagsasapubliko ng mga travel authority. Lalo pat ginagamit ang pondo ng bayan para sa kanyang mga biyahe, pati ng kanyang staff. Patay, mga kababayan, patay! Gumastos daw ang gobyerno ng 7 milyong piso para dito. Buwelta naman ni Duterte, ang transparency at accountability, hindi lang daw dapat sa isang ahensya ng gobyerno lang hinihingi. Punto niya, nagbibigay ang Malacanang ng mga travel authority sa maraming tanggapan ng gobyerno. Sagot ni Castro, hindi po namin sinisingle out. At nakikita niyo po kung ano ang nangyari sa mga foreign trips, official visits, working visits ng ating Pangulo. Hindi po yan nakatago. Hindi po yan itinatago. Correct. Lagi nga nando doon, makikita nyo. Anong kanyang sinasabi? Dahilan niya na lang yung alibay niya na lang yun. Kapag nasa ibang bansa mga kababayan, nilalantad niya yung sarili niya doon. 'Di ba? Naglalakad doon. Saan? Sa tabi-tabi ng ICC. 'di ba? Alam ko yun, yung lugar na yun Nakapunta ako doon sa ICC naglalakad-lakad lang siya doon Ngayon, mga kababayan ko, yung sinasabi niya naman na na yung seguridad niya ang iniisip niya. Mga kababayan ko, pumapatong pa nga sa entablado yan May entablado na meron pang monoblock na tutungtungan Di ba mga kababayan, kung ano mo yung seguridad mo, Sara Duterte, tingin ko hindi kasali yung mga alibay mo na yan na kailangan hindi malaman ng taong bayan yung pag-alis mo sa bansa. Kailangan naming malaman bilang mga Pilipino na nagbabayad ng buwis para mayroong kang pang-travel, hayop ka. Travel ka lang ng travel, yung mga tao, tignan nyo. Alam nyo, masyado na masakit itong gastos kay Sara Duterteng baliw. Bangag, mga kababayan, biruin ninyo. Magkano ho ang gastos per day po dyan sa hearing? Kita nyo, ang dami hong nagugutom ngayon. Sabihin nyo na ho na ang gastos sa isang araw 20 million. 20 million. Sabihin nyo na, ang gastos sa Senado, araw-araw para lang mag-hearing-hearing. Kita nyo ho yun? Ilang sakong bigas yun? Computin ninyo. Kung 20 million, halimbawa yung 25 kilos, halimbawa lang yung 25 kilos ay 1,000. Ilang sakong bigas yun? Yung 25 million. Araw-araw na malalamnan, maiibsan ang gutom ng marami nating kababayan. Dahil kay Sara Duterte, putang ina, nasasayang. Nakuha nyo? 200,000 sacks, sabi ni Arnold Lopez. Biruin nyo, yan 200,000 na sako. Ang dami mga kababayan. Ang nasasayang na nagugugol lang siya kinang-inang impeachment trial ni Sara Duterteng kinang-ina ayaw magpakita. Diba mga kababayan? Yan, yung mga gutom ang pamilya dahil sa likha ng baha. Nakita nyo? Ang dami 200,000 sacks. Grabe. Totoo ka ba dyan, Arnold Lopez? Nako, ewan ko. Mga kababayan, kayo na ho. Pero mas marami pa rin teacher na matino. Yun na nga. Mukhang malayo na. Habang panambisi bukod sa mga travel authority, dapat di isa publiko ang mga pondong ginagastos para sa mga biyahe. At patungkol sa budget, hindi rin po ito tinatago. Kompletong resibo, walang peke, walang ilyas. Back to you! Back to you! Biruin nyo mga kababayan, walang tinatago, walang peke, walang Elias. Di na back to you ka ngayon, Mark Mendoza, Maring Linda, Risa Morales, Gloria Smoot, Ben Bangka, Belen Reyes, Sol de la Cruz. Wala na, back to you tuloy. Kaya nga, sabi ko sa'yo, 20,000, 20. Ano yan, 20, pesos? Ano yan?
Oh, sa agad, oh. Din po ito tinatago. Kompletong resibo, Oh. walang peke, walang Oh. ilyas. Oh. Maaari po itong makita at ito naman po ay nai-report na rin po sa COA. Kita nyo? Ano ka ngayon? Di maayos nga. Sabi kasi ni Sara Duterte, ipakita mo rin, Eka, yung ginagastos ni Presidente. Ngayon, binanatan siya, sinagot siya. Maayos. Walang may resibo, may matinong resibo. Walang gawa-gawang peking acknowledgement receipt. At mga kababayan, walang peke, mga kababayan, sa mga pinapasa sa COA. Makikita nyo raw sa COA yun Kaya nga wala kayong makikitang mga irregularidad na mga pinapasa ng presidente. Si Sara lang, mga kababayan, ang may problema. Ayan, tama ka. 20,000 sacks. Yan na nga yun. Fake news ka talaga Diba, no? Walang alias. Our beloved Boss Mike Cervera.